Welcome to Tagalog Bible Voice. Genesis chapter 15. Pagkatapos ng lahat ng nangyaring laban at tagumpay, kinausap ulit si Abram ng Panginoon sa isang vision. Sabi niya, "Huwag kang matakot, Abram. Ako ang iyong kalasag at napakalaki na magiging gantimpala mo." Parang sinasabi ni God, "Ako ang bahala sa iyo." Pero dito naging honest si Abram. Sabi niya, "Panginoon, anong silbi ng lahat ng ito kung wala naman akong anak?" Kasi sa panahon nila, ang anak ang magpapatuloy ng pangalan at mana. At sinabi pa niya na baka ang magmana ng lahat ay si Eliezer, ang servant niya. Sumagot si God, "Hindi siya ang magiging tagapagmana mo. Magkakaroon ka ng sarili mong anak." Tapos pinalabas niya si Abram at pinatingala sa langit. Sabi niya, "Bilangin mo ang mga bituin kung kaya mo." At sinabi niya, "Ganyan karami ang magiging descendants mo." Ang ganda nito. Kahit impossible sa sitwasyon ni Abram, matanda na siya, pinapakita ni God na ang promise niya ay hindi limitado ng human logic. At dito may napaka-importanting verse. Naniwala si Abram sa Panginoon at itinuring iyon bilang righteousness. Ibig sabihin, hindi dahil perfect siya, kundi dahil nagtiwala siya. Pero nagtanong ulit si Abram, "Paano ko malalaman na makukuha ko ang lupa?" Hindi siya nagdududa. Gusto lang niya ng assurance. Parang tayo rin minsan, humihingi ng sign. Kaya may ginawa si God na kakaiba. Pinahanda niya si Abram ng mga hayop, baka, kambing tupa, pati ibon. Hinati ni Abram ang malalaking hayop sa gitna at inayos sa magkabilang side. Noong panahon na iyon, ganito ginagawa sa covenant, parang kontrata. Yung dalawang partido dadaan sa gitna, ibig sabihin, mangyari sa akin ito kung hindi ko tutuparin ang pangako ko. Habang naghihintay si Abram, may mga ibon na dumapo sa karne at tinaboy niya. Tapos, paglubog ng araw, nakaramdam siya ng matinding antok at may dumating na nakakatakot na kadiliman, parang bigat ng moment. Dito nagsalita si God tungkol sa future. Sinabi niya na ang lahi ni Abram ay magiging dayuhan sa ibang lupa at aalipinin sa loob ng 400 years. Pero pagkatapos, hahatulan ng Diyos ang bansang iyon at lalabas sila na may dalang maraming kayamanan. At si Abram naman, mamamatay ng payapa sa katandaan. Important detail. Sinabi rin ni God na hindi pa nila kukunin agad ang lupa dahil hindi pa puno ang kasamaan ng mga Amorite. Ibig sabihin, may timing si God, hindi niya minamadali, may justice at proseso. Pagdilim na, may nakita si Abram na parang smoking fire pot at blazing torch na dumaan sa pagitan ng mga hinating hayop. Ito ay simbolo ng presensya ng Diyos. At pansinin mo, si God lang ang dumaan, hindi si Abram. Ibig sabihin, si God ang nag-commit sa covenant na ito, hindi nakadepende sa kakayahan ni Abram. Parang sinasabi niya, "Ako ang tutupad kahit magkamali ka pa." At doon, pinangako ng Panginoon ang lupa mula sa ilog ng Egypt hanggang sa Euphrates, kasama ang maraming lupay ng iba't ibang tribo. Insight dito, minsan, ang promises ni God hindi agad nakikita. May waiting, may proseso, minsan may struggle pa. Pero hindi ibig sabihin na wala na, may timeline lang na mas malaki kaysa sa naisip natin. Interesting fact, ito ang isa sa pinakamalinaw na covenant moments sa Bible at kakaiba kasi si God mismo ang nag-take ng full responsibility. Parang sa buhay natin, hindi lahat nakasalalay sa lakas natin. Minsan, ang pinaka-importante ay yung simpleng tiwala kahit hindi pa natin nakikita ang buong plano. Genesis chapter 16, dito makikita natin na kahit may pangako na si God kay Abram, hindi pa rin madali ang paghihintay, lalo na para kay Sarai. Si Sarai, wala pa ring anak. Sa panahon nila, sobrang big deal nito, parang pakiramdam mo kulang ka o may mali sa'yo. Kaya nag-isip siya ng sariling paraan. May Egyptian servant siya na ang pangalan ay Hagar. Sinabi niya kay Abram, "Hindi ako binigyan ng anak ng Panginoon. Pumasok ka kay Hagar, baka sa pamamagitan niya magkaroon ako ng anak." Parang shortcut, parang sinasabi ni Sarai, tulungan natin ang promise ni God. Minsan ganun tayo, di ba? Kapag matagal, gusto nating i-control ang outcome. Sumunod si Abram. Si Hagar ay nabuntis, pero dito nagsimula ang tension. Nang malaman ni Hagar na buntis siya, nagbago ang tingin niya kay Sarai, parang naging mayabang o disrespectful. Dahil doon, nasaktan si Sarai at nagreklamo kay Abram. Sabi ni Sarai, "Kasalanan mo ito." Kahit siya yung nag-suggest, nasaktan pa rin siya. Very human reaction. Parang kapag tayo gumawa ng desisyon, tapos nasaktan tayo sa result. Sinabi ni Abram, "Nasa kamay mo si Hagar, gawin mo kung ano ang tama." Kaya pinahirapan ni Sarai si Hagar hanggang sa tumakas si Hagar papunta sa ilang sa disyerto. Doon, sa gitna ng pagod at takot, may nangyaring napaka-special. Nakita siya ng anghel ng Panginoon sa tabi ng bukal ng tubig. Tinawag siya sa pangalan, Hagar. Ang simple pero powerful, kilala siya ng Diyos.
Tinanong siya, saan ka nang galing at saan ka pupunta? Parang hindi lang direction ang tanong, pati puso niya. Sumagot si Hagar na tumatakas siya kay Sarai. Sinabi ng anghel, bumalik ka at magpasakop ka sa amo mo. Mahirap to ha, hindi ito madaling utos, pero may kasamang promise. Sabi, padadamihin ko ang iyong lahi na hindi mabilang. At sinabi rin na ang anak niya ay papangalan ng Ishmael, na ibig sabihin, God hears. Kasi narinig daw ng Panginoon ang kanyang paghihirap. Idinagdag pa na ang magiging anak niya ay magiging malaya, parang wild donkey, independent, hindi basta-basta makokontrol. Magkakaroon siya ng conflicts, pero magiging matatag siya. Ang ganda ng response ni Hagar. Tinawag niya ang Panginoon na El Roy, ibig sabihin, ang Diyos na nakakakita sa akin. Kasi sa buong kwento, parang siya yung overlooked, servant lang, walang boses. Pero pinakita ng Diyos na nakikita siya. Bumalik si Hagar at nanganak siya. Tinawag ni Abram ang bata na Ishmael, gaya ng sinabi ng anghel. At si Abram ay 86 years old na noong ipinanganak si Ishmael. Insight dito, kapag minadali natin ang plano, kadalasan nagkakaroon ng komplikasyon. Hindi dahil mali ang promise ni God, kundi dahil siningit natin ang sariling paraan. Pero kahit may pagkakamali, makikita mo pa rin ang awa ng Diyos. Hindi niya pinabayaan si Hagar. Nakita niya siya, narinig niya siya. Parang sa buhay natin, kahit feeling mo na sa gilid ka lang o parang hindi ka napapansin, God sees you. Hindi ka invisible sa Kanya. At kahit messy ang sitwasyon, kaya pa rin niya magdala ng purpose at promise.